Isang oras matapos silang maasikasong papel, ang sabi din ng doktor bukas palalabas ang bill nito. Ngunit nabawasan na ang bayarin nila dahil senior citizen na si Lola Perla at may PhilHealth na rin ito. Ngunit dahil mahal ang bayarin sa ospital na iyon, maging ang silid na kinaroroonan nila magbabayad pa rin sila ng malaki. Nasabi ng dalaga sa kanyang ina na nais nang kunin ni Lola Perla ang pera sa ATM nito ngayon. Yun daw ang gagamitin nilang panggastos hanggang sa magbiyahe na sila pauwi ng probinsya. Malaking halaga na rin naman na ang pera ngayon. Doble pa nga sa presyong pinigay nila sa mag-asawa na nakausap nila na hindi nila alam, tauhan pala ni Jolina. Nagkagalit din si Winnie sa mag-asawang iyon. Malamang na nabayaran sila ng malaki kung kaya't ipinasa nila kay Lola Jolina ang titulo ng lupa. Pwede naman nating mabawi ang buhay ninyo sa mommy ni Asher. Tumawag na ako na abogado. Umiling si Winnie sa sinabing niyo ni Calix. Wag na. Ayoko nang makausap pa si Mrs. Avedra. Ayoko na rin madagdagan pa ang iniisip ni Lola. Hayaan na lang natin sa kanilang lupa. Total yun din naman ang nais ni Lola, ang mapagbili ang bahay na yon. Hindi na sumagot si Calix dahil sa sinabing yon ni Winnie. Kilala naman niya rin ang kaibigan sa desisyon niyang ito. Hindi niya na ito mapipigilan kung kaya't wala na rin tong ibang sinabi. Bumaba sila sa isang ATM machine upang i-check na muna nila ang perang naroon. Nasa gilid si Calix habang pinapanood ang pagkilos ng dalaga. Ngunit ilang beses nang sinubukan ni Winnie i-check ang balance nito dahil sa kadahilan ng walang halaga na nakapaloob doon. Nagtataka si Calix kung bakit gano'n ang nangyari sa balance na nakasulat sa machine. Nilingon nito si Winnie na may mabibigat na paghinga dahil alam nitong may kinalaman na naman si Jolina sa bagay na to. Bakit ang baba lamang ng halagang yan? Muli, kinuha ni Winnie ang ATM bago niya iyon ibulsa. Masama ng aura nito dahil sumusobra na ang ginagawa ni Jolina. Kumuyom ang kamao nito bago lingonin si Calix. Pumunta tayo sa mansyon ni Mrs. Avedra ngayon. Wait, seryoso ka ba? Bakit siyang pupuntahan natin? Hindi nila nilagay dito ang buong kabayaran ng bahay at lupa. Peking resibo ang pinakita nila sa amin nang huli kami magkita ng mag-asawang yon. Kailangan kong makausap si Mrs. Saavedra. Sumusobra na siya. Third person's POV. Dahil sa nangyaring resulta kanina sa ATM card ni Winnie, hindi nito napigilang pumunta sa manson upang kumprontahin si Jolina. Hindi ito makakapayag na gano'n na lamang ang gagawin sa kanila ng babaeng kinamumuhian niya ngayon. Hindi sana nito nais sumantong sa sitwasyong ito, ngunit sumusobra na ang ginang at hindi na makayanan pa ni Winnie ang kasamaan niyang ito. Bakit sila ninilang ng ginang gamit ang peking resibo? Alam ni Winnie na sinenda ang huling bayad sa account nito, ngunit hindi niya yon tinignan ng mga panahong magbayad ang mag-asawa. Tiwala na rin kasi siya dahil nung unang bayad ay nakita nito ang resulta. You don't need to do this now, Winnie. We need to phone call a police or an attorney. Maaari natin siyang sampahan ng kaso dahil sa ginawa niyang to. Umiling ang dalaga sa sinabing iyon ni Calix. Hindi naman ako ganon kasamang katulad niya. Kakausapin ko lamang to. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat at tatapusin ko na kung ano ang nais niyang mangyari. Parandalian siyang nilingon ni Calix dahil sa sinabi niyang iyon. Kilala nito si Winnie dahil matagal sila nagkasama simula bata pa lang. Alam niyang matatag ito at malinis ang kanyang hangarin. Kahit masaktan siya, kahit pumailalim to gagawin niya para sa kanyang minamahal. Then if that's what your decision is, I will still support you. Hindi kita iiwan. Narito lang ako sa tabi mo bilang kaibigan. Bahagya siyang nalitian ng dalaga dahil alam ni Winnie na naiintindihan siya ni Calix. Salamat. I know this is hard for you. Hindi mo na iniisip ang sarili mo. You can't risk everything to get all things better. You are putting a solution in your own problem na sana'y katuwang mo si Asher, but you still choose to let go. Nag-iwas ng tingin si Winnie bago nito kagatin ang kanyang pang-ibabang labi. Malaking hadlang sa relasyon namin si Mrs. Jolina. Hindi kami sasaya kung may pilit na sumisira sa amin. Nasasaktan ako dahil mismong magulang niya ang may ayaw sa akin. Iyon ang siyang nagpapahina sa pagkatao ko at alam ko magiging maayos ang lahat kung bibitaw na ako. Alam ko namang wala na akong pinanghahawakan. Mahal ko si Asher, pero may mapapalaba ang pagmamahal kong to kung unti-unting nawawala sa amin ang lahat. Hindi nakasagot si Calix sa mahabang sinabing iyon ni Winnie. Alam kong darating ang araw na maiintindihan ako ni Asher. Mauunawaan itong desisyon ko at hindi niya ako kamumuhian. Tumango si Calix.
Ipaunawa mo na maayos kay Asher. Mag-usap kayo bago ka umalis. Dahil sa sinabing yon ni Calix, hindi na siya nakasagot. Tila ba hindi niya kayang harapin sa ngayon si Asher dahil alam niyang ang binata ang kahinaan nito. Baka lumambot lamang muli siya sa oras na magkita sila. Hindi na ako magpapaalam pa kay Asher. Uuwi na ako nang hindi ko siya kikitain o anuman. Nag-usap na kami sa cellphone kagabi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nangunot ang noo ni Calix bago ilingan ang sinabi ng kaibigan. Maling-mali yung ginawa mo, Winnie. Sa tingin mo ba'y tahimik lamang si Asher kung hindi ka man lang nakausap ng personal? Do you think this is enough for him? Of course. He need a validated reason for his girlfriend. Ipaliwanag mo. Sabihin mo ang totoo. Hindi yung tatalikuran mo na lamang siya. Mahirap ang walang closure when I told you. Napapikit si Winnie bago bumuntong hininga. I'm scared, Calix. Mahal ko siya. Hindi ko kayang siyang saktan ng harapan. Ayos lang sa akin na sarilihin ang sakit pero makita siyang umiiyak nang dahil sa akin, hindi ko kaya. Calix sighed heavily before he stopped the car on the sidewalk of the road. You need to be strong. You need to face this. Alam kong matatag ka. You are a warrior almost 22 years from now. Hindi kita nakilalang mahina. Just think the right side. Why are you need to break him? Para din sa inyo to. Huwag mong hahayaang magtanim ng galit sa iyo ang tao. Paano kung hindi siya pumayag? The decision is still on you. You're the one who wants to set him free. Ikaw pa rin naman ang masusunod. Alam ko pero nagmamatigas lang si Asher. Kilala ko siya. Hindi niya ako paalisin once na nag-usap na kami. Then hurt him. Think of another plan if he disagree. Alam mo, sang-ayon din naman ako sa plano mong makipaghiwalay na kay Asher. First of all, you lost yourself. Second, Asher is too defending on you. Third, everything is getting worse. Hindi kayo titigilan na Mrs. Jolina hanggat hindi mo hinihiwalayan ang anak niya. Why? Because you're still down. You're not yet successful. Tumango ang dalaga sa makatotohanang sinabi ni Calix. Tama ka. Wala sa akin lahat kung kahit ayaw sa akin ang mama niya. Bakit ba kasi nagustuhan ko pa ang tulad niyang mayaman? No, it's not that the problem, Winnie. Ang mama niya ang may problema. You are kind. You're beautiful. Walang kulang sa iyo. She's just an old witch who cannot be contented for what they have. Hindi sumagot si Winnie. Marami na siyang iniisip ngunit alam niya, desidido tong tumungo sa mansyon. You are now going on Saavedra's mansion. You need to expect that Asher is possibly there. Fix yourself now. We need to start this to end your suffering. Wala nang kahantungan ang relasyon niyong sinisira mismo ng mama niya. And your both parents are still on war. Masyado nang komplikado. Winnie sighed before nodded. Calix have a point. Para lang tong ulan na kahit tumakbo ka, hindi mo matatakasan. Depende na lang kung pipiliin mong sumilong. Yon ang magandang gawin. Tumigil ka na sa isang bagay na nakakasakit lamang sa iyo. Lumayo ka na at huwag mong pipiliin laging masaktan ka kung may choice ka namang umalis. Tinuloy nga nila ang pagtungo sa mansyon ng mga Saavedra. Expected na ni Winnie na may lalapit na guard sa kanila dahil hindi pamilyar ang kanilang kotse. Bumaba si Calix at siyang kumausap sa gwardya. Nasa loob pa rin ng kotse si Winnie habang nililibot niya ng tingin ang kabuuan ng bahay. Unti-unti pumasok sa memorya niyang lahat ng alaala nito sa mansyon nila Asher. Ang silid ng binata na pinagtulungan nilang linisin ay binigyang dekorasyon. Ang kusina kung saan sabay silang kumakain. Ang sala, ang living room, at ang study room. Bumalik lamang siya sa realidad na magsalita si Calix sa gilid. Para bang nawala kaagad siya sa sarili at hindi nito namalayan, naluluha na siya sa masasayang alaalang kanyang iiwan na. Nasa loob daw si Mrs. Jolina. Humugot ng mahabang paghinga si Winnie bago tumango. Pinuksan nito ang pinto ng kotse kung saan tinulungan siya ni Calix na bumaba. Sinalubong sila ng gwardya at pinagbuksan ng gate. Naiwan na lang ang kotse sa harapan ng bahay dahil alam nila di naman na sila magtatagal doon. May mga bagong kasambahay na nakita. Maayos na rin ang kabuuan ng mansyon at ang ilang kagamitan parang naiba ng pwesto. May isang babaeng lumapit sa kanila matapos silang iwanan ng gwardya. Hindi ito pamilyar kay Winnie maging ang mayordomang nakilala nito noong una ay hindi niya ito nakikita ngayon. Nasa kanyang opisina ngayon si Madam. Sumunod kayo sa akin. Nilingon ni Winnie si Calix upang itanong sana kung sasama ba siya o maghihintay na lamang ito sa sala. Ngunit hindi pa man nakapagtatanong si Winnie kusang lumapit na si Calix. Sasamahan kita sa itaas. Siya lang ang hinihintay ni Madam. Hindi kayo po pwedeng umakyat doon.
Maghintay na lamang kayo dito? Nangunot ang noo ni Calix dahil sa sinabi ng matandang kasambahay. Pero kasi, ayos lang, Calix. Pinutol na ni Winnie ang sasabihin ng binata. Ngumiti ito ng makatotohanan. Mabilis lang ako. Wala namang mangyayaring masama sa akin eh. Winnie? Hintayin mo na lamang ako dito. Bumuntong hininga si Calix at wala nang ginawa pang pag-angal. Tumalikod naman na rin si Winnie kung saan sinundan nito ang kasambahay paakit ng hagdan. Tumungo sila sa opisina ni Jolina. Nilagpasan nila ang silid ni Asher ngunit nakasara iyon at hindi matukoy ni Winnie kung nasa loob ba ang binata. Wala rin to sa sala. Hindi nito nakikita si Asher at iniisip niya ngayon kung nasa ng binata. Posible bang hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon? Kumatok ang kasambahay sa double door kung saan sila huminto. Kusa rin niyang binuksan iyon kung saan iniwan si Winnie sa labas. Hindi rin naman siya nagtagal ng ilang segundong naghihintay nang muli lumabas ang kasambahay at tuloy na siyang papasukin sa loob. Pinagbuksan lamang siya ng ginang at hindi to sumama ang loob. Mag-isa lamang siyang pumasok kung saan tuluyang tumambad sa kanya ang opisina na may abong kulay na sinamahan ng puting pinturang disenyo. Ngayon lang din siya nakapasok dito dahil mas madalas na manatili siya sa study room o kaya sa silid ng binata. Mula sa kinatatayuan nito, natagpuan niya ang ginang na prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair. May papel itong binabasa na para bang wala lang sa kanya ang presensya ng dalaga. Maayos ang postura niya. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang aura, kundi mas lalo itong naging sopestikado sa kanyang paningin. "Why don't you take a seat, lady?" Di nakatingin ang ginang sa kanya nang sabihin niya iyon. Nilapag lamang niya ang binabasang papel bago sumimsim sa tasa na nasa gilid ng kanyang lamesa. Humugot ng mahabang paghinga ang dalaga bago humakbang ng 3 beses. Hindi to tuloy ang lumapit sa mesa at hindi rin naupo tulad ng nais ni Jolina. "Hindi naman po ako magtatagal, Mrs. Avedra. Alam niyo na po kung anong pakay ko rito. Huwag na sana nating patagalin pa ang usapang ito." Dahil sa sinabi nga ni Winnie, doon na siya tinignan ni Jolina nang may ngisi sa kanyang labi. "You want money, right? Pero namin ang siyang ipinunta ko dito. Hindi kayo patas? Bakit ninyo kailangan gawin ang bagay na to?" Natawa ang ginang. "You already know what my reason is. Alam mong hindi kita gusto para sa anak ko. You know that I wanted to stay away from him. Pero anong ginagawa mo? Hindi kita gusto para sa anak ko. You almost reached my patience. Hindi ka man lang nasindak sa sinabi ko. Yun lang bang nais ninyo?" Di nagpahalata si Winnie na apektado ito sa sinabi ni Jolina. Pilit pa rin niyang pinatatag ang sarili at mas naging taas noon ito sa harapan ng ginang. "Ginagawa ko ang nais ninyo. Hiniwalayan ko na si Asher. Lalayuan ko ng anak ninyo gaya ng nais at sinabi ko." Tumaas ang kilay ng ginang. "Hindi ako kumbinsido sa sinasabi mong yan. Ngunit titingnan ko nga. Mabutit na tauhan ka na ngayon." Natawa ang ginang habang naiiling. "Dodoblehin ko ang pera ninyo. Ngunit sana, huwag mo nang ipakitang pagmumukha mo sa aking anak. Masyado nang malaki naging perwisyo mo sa amin." Mabigat ang naging paglunok ni Winnie dahil sa sinabing iyon ng ginang. Tila ba nilulok niya ang kanyang dignidad at lahat ng sakit na nararamdaman ngayon. Mahirap para sa kanyang sundin ang utos ni Jolina, ngunit dahil nakabuo na siya ng pasya, hindi na to aatras pa. Labag man sa loob ang harapin ng ginang. Ngunit, nakabuo na siya ng pasya. Hindi nito nais madismaya muli ang lola. Kung maaari nga lang sana wag na niyang ipapaalam sa kanyang lola na tumungo ito ngayon sa mansyon ni Jolina. Ito na nga siguro ang huling araw na makikita niya ako. Ngunit ito lang ang masasabi ko. Wala kayong kasing samang ina. Hindi ninyo kayang lumigayang anak ninyo na nag-iisa? You are a selfish mother and you'd never treat him as your own son. Sana ngayon iparamdam naman ninyo yon. Marahil nga na marami na nabanggit sa iyong anak ko, pero huwag mo kong pangunahang babae ka. Alam ko ang ginagawa ko at lahat ng pagpapagod ko ay para lamang sa kanya. Hindi ko kailanman papayagang magpunta lang sa wala ang pinaghirapan ko. So here's your money and don't you ever come back here. Bumalik ka na sa probinsya ninyo at doon ka manirahan." Pabagsak na inilapag ni Jolina ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Masama man ang loob ni Winnie, wala itong nagawa kundi lumapit upang kunin na ang sobre. Binuksan niya iyon upang silipin ang loob. Isa yung cheque ngunit hindi niya na sinuri pa kung magkano ba ang laman nito. Hinawakan niya na iyon ng tuluyan bago tumuwid ng tayo at isang beses pa nitong tinapunan ng tingin ang ginang bago tutuluyang talikuran.
Mabibigat ang kanyang paghakbang, maging ang kalooban nito. Sobrang sama ng loob niya at nais itong sumbatan ng ginang na higit pa si kasasama ng ugali nito. Ngunit, hindi niya kaugali si Jolina, kaya't lahat ng pagtitimpi niya sa katawan, inipon ito. Sinalubong siya ni Calix na makababa ito ng hagdan. Medyo mabigat din ang aura ni Winnie, kaya't mabilis na napansin niyo ng binata. Ngunit wala ng oras pa para magtanong si Calix. Nais niya nang ilayo ang kaibigan dito dahil alam niya nasasaktan si Winnie sa ginagawa niyang desisyon. Upang alalayan niya itong maglakad para mapabilis ang paglalakad. Maging nang tuluyan silang lumabas at tumungo sa kotse ni Calix, nakasuporta lang ang kaibigan. Pero may humintong kotse sa likurang sasakyan ni Calix. Mabilis pang bumaba roon ang binata na halos magmadaling lapitan ng dalaga. Napadistansya si Calix nang wala sa oras dahil sa biglaang pagyakap ni Asher kay Winnie. Amoy alak pa ang binata na siyang agad na napuna ng dalaga. Humiwalay si Asher sa pagkakayakap kay Winnie. Bago nito ikulong ang mukha ng dalaga sa dalawang palad niya. Winnie, nandito ka. Pinuntahan mo ba ako? Nag-alala ka ba sa akin? Hindi makasagot ang dalaga sa tanong na yon ni Philip. Nag-iwas lang siya ng tingin kung saan dumapo ang paningin nito kay Calix. Tinangoan siya ng kaibigan upang iparating na mag-uusap muna sila. Hindi nga rin nagtagal ay kinatatayuan ni Calix, pumasok ito ng kotse. Agad kinuha ang cellphone nito upang mag-report sa abogado niya. Balak sana niyang tulungan si Winnie na mabawi ang bahay kay Jolina, ngunit hindi naman na pumayag ang dalaga sa sinabi niyang iyon. Ano bang nangyayari sa'yo? Ngayon ka lang ba umuwi? Ngumiti ang binata sa tanong na iyon ni Winnie. Hindi kita mahanap eh. Malapit na ako mabaliw dahil lang sa kakahanap ko sa'yo. Hindi pa kita matawagan. Hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit para lang mahanap ka. Pero ayos na ako. You're already here. Magiging maayos na tayo. Nagbaba ng tingin si Winnie bago bumuntong hininga. Hindi tayo magiging maayos. Hindi na kahit kailan. Huwag ka nang umasa pang magugustuhan ako ng mga magulang mo. Tama na. Nangunot ang noo ni Asher dahil sa sinabi niyang iyon. Kalaunay natawa siya bago umiling. Hindi ko naman kailangan ng approval nila, Winnie. Ikaw ang nagmamahal sa akin. Ikaw lang. Bakit hindi ako aasa? Mahal mo ko, hindi ba? Bakit nagkakaganito ka? Kinanggat ni Winnie ang labi bago umiling. Nag-usap na tayo kagabi, hindi ba? Kagabi pa lang tinapos ko ng relasyon natin. Kailangan na natin maghiwalay. I am not healthy for your future. You need to be successful. Kung kasama mo ako, mananatili ka lang mahirap. Kaya maghiwalay na tayo. Kalimutan na natin ang lahat. Bumalik na tayo sa pagiging estranghero katulad noon. Hinawakan ni Asher ang kamay ni Winnie dahil hindi niya nais pumayag sa desisyon niyang ito. Magiging successful naman ako eh. Hindi naman natin kailangan maghiwalay. Bakit ganun? Dahil yon ang nakatakdang mangyari. Umiling ng mariin si Asher. No, Winnie. You are the only one who wants this. Hindi rin ako papayag. Hindi sa ganitong paraan. Hindi kung kailan lulong na ako sa pagmamahal ko sa'yo. Nag-iwas ang tingin ng dalaga dahil sa pamumula ng mata ni Asher. Malapit na itong maiyak at iyon ang hindi niya nais masaksihan. Ito lang ang naiisip kong solusyon. Walang rason upang ipilit pa natin ang bagay na hindi na pwede, na hindi na talaga mag-work. Masasaktan na lang tayo. Bakit ba ikaw lang ang nagdedesisyon? Paano naman ako? Iwan mo na lang ako nang sa ganon-ganon lang? Sasaktan mo lang ako at kakalimutan. Hindi lang naman ikaw nasasaktan sa ating dalawa eh. Durog na rin ako. Pumiyok ang boses ni Winnie dahil sa pagpipigil niya ng emosyon. Ngunit kusa lang din bumagsak ang mabibigat na luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na kaya pang pigilan ang sakit. Sobra-sobra na at halos maubos na ang sarili niyang pagkatao. Pagod na ako. Yon ang nagpamaang kay Asher dahil sa inusal ng dalaga. Hindi ito makapaniwala na maririnig niyan sa dalaga dahil kahit kailan hindi nito narinig na nagreklamo siya at napagod. Gusto ko nang matapos lahat ng sakit. Nakakapagod ng lumaban kung alam ko naman sa huli. Natalo lang tayo kaya please, itigil na natin to. Tama na. Napagod ka ba sa akin, Winnie? Gusto mo bang bigyan muna kita ng space? Sige, papahig ako. Pero hihintayin pa rin kita, okay? Hindi ako mapapagod sa'yo. Dito lang ako. Hindi mo naiintindihan. Ayoko na. Kailangan mo nang harapin si Rika bilang fiancé mo. Wag na ako. Wag mo na akong hintayin pa dahil hindi na ako babalik. Winnie naman. Ayoko. Tumulo ang luha ni Asher sa magkabila nitong pisngi.
Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at mabilis na lumuhod sa harapan nito. Yumuko siya sa mga kamay nito at doon ibinuhos ang lahat ng luha niya. Please, Winnie. Ayoko ng ganon. Kaya ko naman maghintay ng matagal. 1 taon ba? 2? 3 taon? Sabihin mo lang, I will wait for you. Bumalik ka lang. Sorry. Ginagawa ko to hindi lang para sa akin. My family needs me pati ng sarili ko. At ikaw, buburahin na kita sa buhay ko. Ayusin mo nang muli ang sarili mo. Hindi kita nakilalang ganyan. Hindi ka isang talunan. Hindi ka nagmamakaawa sa isang babaeng katulad ko. Kaya tumayo ka na dyan. Maawa ka naman sa sarili mo. Stop begging on me. You deserve someone. At hindi ako yon. Kinalas ni Winnie ang pagkakahawak ng binata sa kanyang kamay. Umiling ang binata ngunit mabilis nang sumakay si Winnie sa kotse ni Calix. Naroon sa loob ang kaibigan niya ako sa naghihintay lamang sa pagpasok nito. At bago sila umalis, kinalampag pa ni Asher ang bintana. Nagmamakaawa itong buksan ni Winnie ang pinto, ngunit hindi niya na nagawa. Tirandar na ni Calix ang kotse at hinayaang maghabol si Asher sa likuran. Sa pagkakataong yon, hinayaan ng dalaga ang paghahabol ni Asher. Hindi na niya ito tinignan pa. Ginawa na niyang bato ang kanyang sarili kung saan kusa na lamang umaagos ang luha sa kanyang magkabilang pisngi.